Alam mo ba na karamihan sa mga lalaki tumatanda lang pero hindi talaga nagiging tunay na lalaki? Parang automatic lang yung edad tumataas pero yung maturity hindi sumasabay. Walang switch na kusa na lang bubukas. Walang araw nagigising ka at masasabi mong, ayan lalaki na ako. Kasi ang totoo, hindi yan nangyayari ng kusa. Karamihan, napagkakamalan nila na pagiging lalaki ay nasa itsura, sa confidence, sa lakas ng boses, o sa kung paano sila tinitingnan ng ibang tao. Pero hindi ganun ang reality. Kasi kahit sino kayang magpanggap, kahit sino kayang magmukhang matapang, pero hindi lahat kayang kontrolin ang sarili nila. Ang tunay na basehan, kontrol sa emosyon, kontrol sa comfort, kontrol sa direksyon ng buhay mo. Dahil kung wala kang kontrol, kahit gaano ka pa kaangas sa labas, madali kang matibag, madali kang maapektuhan, at mas delikado, madali kang kontrolin ng ibang tao. Kaya kung gusto mong malaman kung nasaan ka ngayon, kung nasa level ka pa ng pagiging bata o papunta ka na sa pagiging tunay na lalaki, huwag mong tingnan ang edad mo, huwag mong tingnan ang sinasabi ng iba, tingnan mo yung araw-araw mong ginagawa, kasi doon lumalabas ang totoo. At dito papasok yung hindi sinasabi ng karamihan. May mga habits na tahimik na naghihiwalay sa bata at sa lalaki. Hindi ito obvious, hindi ito loud. Pero sila yung dahilan kung bakit yung iba nagle-level up, habang yung iba nai-stuck lang sa parehong buhay. At sa episode na ito, pag-uusapan natin yung 7 habits na yan. At mas importante, kung paano mo sila i-apply sa sarili mo. Walang sugarcoat, walang pa-cute na motivation, kundi real talk lang. Para makita mo kung ikaw ba ay nagre-react lang, o talagang nag-e-execute na sa buhay mo. Emotional control. Dito nagkakaiba ang boy at ang men. Ang boy, reactive, mabilis magalit, mabilis sumagot, mabilis matrigger. Konting challenge lang, kailangan agad ipagtanggol ang ego, kailangan agad patunayan ang sarili. Pero ang men, hindi ganon. Nag-observe muna siya, humihinto siya bago magsalita. Hindi niya hinahayaan na ang galit ang magdikta ng sasabihin niya. Hindi siya sumasabog para lang magmukhang malakas. Kasi ang totoo, ang pagiging reactive, hindi yan strength. Weakness yan na nakadisguise lang bilang confidence. At kung madali kang matrigger, ibig sabihin, may control sa'yo ang ibang tao. Ang tunay na lalaki, kayang maramdaman ng galit, pero hindi siya nagiging galit. May pagitan sa emosyon at sa action niya. At doon pumapasok ang kontrol. Dahil kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa pinakamainit na moment, doon ka nagiging dangerous sa tahimik na paraan. Kaya kung gusto mong ma-develop to, magsimula ka sa simple. Mag-practice ka ng 5 seconds na pause bago ka sumagot kapag may conflict. Huwag kang mag-send ng emotional na message agad. Bigyan mo ng 30 minutes bago ka mag-reply. Iwasan mo ang pakikipag-argue online. Walang panalo doon. Kapag naiinis ka, ibaba mo ang boses mo imbis na itaas. At pinaka-importante, i-train mo ang katawan mo. Dahil ang matinding workout, binabawasan ang emotional volatility. Tandaan mo, kapag hindi mo kinontrol ang nervous system mo, siya ang kokontrol sa'yo. Execution. Dito mo makikita kung sino ang seryoso at sino ang puro salita lang. Ang boy, naghihintay ng motivation. Kailangan muna niyang ma-feel na ganado siya bago kumilos. Kailangan muna niyang maging inspired bago magsimula. Pero ang men, hindi umaasa sa pakiramdam. Kumikilos siya kahit wala siyang gana. Gigising siya ng pagod pero gagalaw pa rin. May doubt siya pero magtatrabaho pa rin kasi para sa kanya, irrelevant ang mood. Hindi niya hinahayaan na ang emosyon ang mag-decide kung kikilos siya o hindi. Dahil alam niya na ang execution ang bumubuo ng identity at hindi ang motivation. Kapag ang disiplina mo nakadepende sa nararamdaman mo, unstable ka, pabago-bago ka, inconsistent ka, at yan ang ugali ng bata o boy. Pero ang lalaki o men, predictable. Kahit anong mangyari, gagawin niya ang dapat gawin. Hindi siya nakikipag-negotiate sa sarili niya araw-araw. Kaya kung gusto mong ma-develop to, magsimula ka sa structure. Gumising ka sa parehong oras araw-araw sa loob ng 30 days. Gawin mo agad ang pinakamahirap na task sa umaga. Mag-train ka ng hindi bababa sa 5 beses sa isang linggo. Walang negotiation. Siguraduhin mo na may matatapos kang isang meaningful na gawain bago ka mag-entertainment. At imbis na i-track mo ang feelings mo, i-track mo ang actions mo. Tigilan mo ang tanong na, gusto ko ba gawin to? Palitan mo ng, kailangan ba tong gawin? Kasi doon nagsisimula ang tunay na execution. Responsibility. Dito mo makikita kung sino ang may kontrol sa buhay niya at kung sino ang puro dahilan lang. Ang boy o bata, laging may sinisisi. Boss niya, pamilya niya, sistema, o kahit sino basta hindi siya. Kapag may mali, laging may ibang may kasalanan. Pero ang lalaki o men, iba ang tanong niya. Hindi siya nagtatanong kung sino ang may kasalanan. Ang tanong niya, ano ang pwede kong i-improve? Kahit hindi niya kasalanan ng buong sitwasyon, hinahanap pa rin niya yung parte na kaya niyang kontrolin. Kasi doon nanggagaling ang power.
Ang blame, nagbibigay ng comfort, pero ang responsibility, nagbibigay ng control. At kahit mas mabigat ang responsibility, yun ang dahilan kung bakit mas nagiging malakas ang lalaki. Kasi hindi siya tumatakbo sa bigat, binubuhat niya ito. Kaya kung gusto mong ma-develop to, magsimula ka sa disiplina sa sarili. Subukan mong huwag magreklamo sa loob ng 7 days. Bawat problema na mangyari, isulat mo kung ano ang pwede mong i-improve. Alisin mo sa vocabulary mo ang, hindi ko kasalanan. Imbis na maghanap ka ng sympathy, maghanap ka ng feedback. At kapag may maliit na problema, ayusin mo agad. Huwag mong ipagpaliban. Tandaan mo, mabigat ang responsibility, kaya karamihan umiiwas. Pero doon din nagsisimula ang tunay na power. Silence. Dito mo makikita kung sino ang may tunay na focus at kung sino ang naghahanap lang ng validation. Ang bata o boy, kailangan ipaalam sa lahat ang plano niya. Kailangan may nakakaalam, may pumapalakpak, may nagbibigay ng approval. Pero ang lalaki o men, tahimik lang, gumagalaw siya ng walang announcement. Kapag kailangan mo ng applause para maging consistent, ibig sabihin dependent ka. Nakadepende ka sa reaksyon ng ibang tao para magpatuloy. Pero ang tunay na lalaki, hindi naghihintay ng validation. Ang focus niya, progress, hindi perception. Kapag tumigil ka sa pagsalita tungkol sa improvement, doon ka nagsisimulang magbago ng totoo. Kasi hindi mo na hinahabol ang image, hinahabol mo na ang resulta. At ang totoo, ang real progress hindi kailangan ng audience. Kaya kung gusto mong ma-develop to, tigilan mo ang pag-post ng goals mo online. Huwag mo nang i-announce ang bagong habits mo. Magtrabaho ka sa loob ng 30 days na walang nakakaalam. Panatilihin mong tahimik ang galaw mo. Bawasan mo ang unnecessary na pagsalita ng kahit 30%. Huwag mong ipaliwanag ang bawat desisyon mo kung hindi naman kailangan. Tandaan mo, ang ingay madaling gawin, pero ang tahimik na progress, doon nabubuo ang tunay na bigat. Competence. Dito nahuhuli ang karamihan. Ang bata o boy gusto magmukhang successful. Focus siya sa image, sa itsura, sa kung paano siya nakikita ng ibang tao. Pero ang lalaki o men, iba ang priority niya. Hindi niya hinahabol ang image, hinahabol niya ang kakayahan. Kasi ang image, mabilis mabuo pero mabilis din bumagsak kapag may pressure. Isang challenge lang, isang real test lang, lalabas agad kung totoo ba o peke. Pero ang skill, kahit walang nakatingin, kahit walang validation, nananatili. At yun ang hindi madaling mabasag. Kung wala kang skill na nagbibigay ng value, madali kang mapalitan. Kahit gaano ka pa ka-confident magsalita, kung walang laman ang ginagawa mo, hindi ka tatagal. Kasi sa dulo ng lahat, competence ang nagdadala ng tunay na respeto, hindi salita. Kaya kung gusto mong ma-develop to, pumili ka ng isang skill na gusto mong palalimin. Maglaan ka ng 60 hanggang 90 minutes araw-araw para i-improve ito. Bawasan mo ang passive entertainment ng kalahati. Gamitin mo yung oras sa pag-aaral at practice. I-track mo ang progress mo bawat linggo. Aralin mo ang mga taong mas magaling sa'yo, huwag mong ikumpara ang sarili mo, kundi gamitin mo sila bilang guide. Tandaan mo, hindi compliments ang bumubuo ng confidence, competence ang tunay na pinanggagalingan nito. Delayed gratification. Dito nasusukat kung hanggang saan ang kontrol mo sa sarili mo. Ang bata o boy, hinahabol ang comfort ngayon. Gusto niya madali, masarap, mabilis. Late nights, junk food, impulsive na gastos, lahat yan nagbibigay ng sarap ngayon pero may kapalit sa future. Pero ang lalaki o men, iba ang laro niya. Handa siyang mag-sacrifice ngayon para sa freedom later. Naiintindihan niya na ang comfort kapag paulit-ulit mong pinili, nagiging weakness. Pero ang discomfort kapag niyakap mo, nagiging strength. Kung hindi mo kayang i-delay ang pleasure, hindi mo kayang bumuo ng power. Kasi bawat desisyon mo araw-araw, nagko-compound yan. At kung lagi mong pinipili ang madali, unti-unti kang humihina ng hindi mo napapansin. Kaya kung gusto mong ma-develop to, magsimula ka sa routine, matulog at gumising ka sa fixed na oras. Tanggalin mo agad ang isang junk habit sa buhay mo. Mag-save ka ng kahit 20% ng income mo buwan-buwan, kahit maliit lang sa simula. Limitahan mo ang social media sa specific na oras lang, at araw-araw, gumawa ka ng isang bagay na uncomfortable on purpose. Sanayin mo ang sarili mo sa hirap, tandaan mo, ang tunay na lakas, hindi nanggagaling sa comfort, kundi sa kakayahan mong piliin ang mahirap kahit kaya mong piliin ang madali. Identity. Dito makikita kung sino ang tunay na may disiplina at sino ang laging nagdidebate sa sarili. Ang bata o boy, palaging nagne-negotiate. Susubukan niya bukas. Just this once, baka mamaya na lang. Paulit-ulit na lang. Pero ang lalaki o men, nagde-decide isang beses, tapos inuulit araw-araw. Kasi ang identity, nabubuo sa repetition. Hindi ka umakyat sa goals, bumabagsak ka sa habits. Kapag laging nakikipag-debate ka sa impulses mo, hindi mo pa talaga napipili kung sino ka. Hindi mo pa pinipili kung anong lalaki ang gusto mong maging. Kaya kung gusto mong ma-develop to, isulat mo kung anong klase ng lalaki gusto mong maging. Tukuyin mo ang 5 non-negotiables mo araw-araw.
Sundin mo ito sa loob ng 30 days. I-track ang consistency mo araw-araw. Tanggalin mo sa routine ang mga desisyon na pwedeng i-decide na minsan lang. Mag-decide ka isang beses at execute araw-araw. Kapag nasanay ka dito, mawawala ang pagdududa at magiging natural ang disiplina. Tandaan mo, ang tunay na lalaki o men, hindi nagdedebate araw-araw sa sarili niya. Hindi siya laging nagdidepensa. Ang lalaki o men, nagde-decide tapos kumikilos ng tahimik at tuloy-tuloy. Doon nabubuo ang tunay na identity. Tandaan mo, ang pagiging lalaki, hindi malakas ang boses, hindi malakas sa hitsura, kundi disciplined, stable, measured at controlled. Ang totoong basehan, hindi sinasabi ng iba, kundi nakikita sa araw-araw mong ginagawa. Tingnan mo ang actions mo araw-araw. Sila ang nagsasabi ng katotohanan. Hindi ang edad mo ang magpapalalaki sa'yo, kundi ang behavior mo. Bawat choice mo, bawat habit mo, bawat desisyon mo, nagsasabi kung reactive ka lang o talagang nag-execute. Kaya ngayon itanong mo sa sarili mo, nagre-react ka ba sa buhay o kumikilos ka ng tahimik, consistent at may control? Dahil kung reactive ka, iba ang may hawak ng power. Pero kung nag-execute ka, ikaw na ang may control sa sarili mo at sa direksyon ng buhay mo. Ang tunay na lalaki, hindi kailangang ipaalam sa iba ang ginagawa niya. Hindi kailangan ng validation. Ginagawa niya ang tama. Kahit walang nakatingin, controlled siya, measured siya, at sa katahimikan, doon mo makikita ang tunay na lakas. Ngayon isipin mo, bawat araw, bawat habit, bawat desisyon, nagpapakita kung sino ka na talaga. Hindi ka nagiging lalaki dahil sa edad. Nagiging lalaki ka dahil sa mga ginagawa mo araw-araw. Ngayon, handa ka na bang maging lalaki o magiging reactive ka pa rin?